ang mga pinakadambuhan ng barbecue. At ito naman ang pinakamatandang pares dito sa Retiro. Welcome dito sa La Loma, ang tinaguriang lechon capital ng Metro Manila. At dito mo rin matatagpuan ang sikat na Retiro Street na ngayon ay mas kilala na bilang Enes Amoranto. At bukod sa mga kabilaang nakapwestong lechonan, ang isa pa sa mga pagkaing matagal nang iniuugnay sa lugar na to ay ang original pares. Kaya't sa episode na to ay bibisitahin natin ang kinikilalang pinakamatandang pares sa Retiro, isang lugar na madalas ding sentro ng usapan at debate kung sino nga ba talaga ang nauna pagdating sa sikat na putahing ito. Ito yung pinakamatanda at original na pares dito sa Quezon City. Titikman din natin ang maladamuhalang barbecue na gawa sa pinagsama-samang laman loob ng baboy. Ito yung mga giant barbecue na sikat dito sa La Loma. Ganyan po ang size ng barbecue nila dito. At dahil nasa La Loma na rin lang tayo, susubukan na rin natin ang ilan sa mga ipinagmamalaking lechon, pati na rin ang mga paboritong malulutong na chicharon. Pag sinabing lechon capital, dito yun sa La Loma, Quezon City. Pero bago ang lechonan, chicharunan at mga higanting ihawan, simulan muna natin sa pagkaing halos hindi na yata mapaghiwalay sa pangalang Retiro. Andito tayo ngayon sa La Loma, Quezon City, ang tinaguriang lechon capital ng Metro Manila. Partikular, nandito tayo ngayon sa NS Amoranto Street o mas kilala noon bilang Retiro Street. At syempre kapag sinabing Retiro, pares agad ang pumapasok sa isip natin. Kaya naman nandito tayo ngayon sa isa sa mga nauna at tinuturing ng karamihan na original pagdating sa mga paresan sa Maynila, Jonas Pares. Tara, pumasok tayo sa loob. Alamin natin ano nga ba pagkakaiba at ano ang lasa ng original na pares. So pagpasok natin dito ay para rin siyang restaurant mismo na style yung pagkakadesign niya. So meron mga pasalubong dito sa kabilang side, air condition na rin siya. Tapos dito sa area na to ay meron silang mga binibentang mga produkto nila. Katulad na lang nitong Jonas Beef Pares na frozen. Pwede kang umorder ng beef wonton mami, beef pares na iuuwi mo sa bahay. Tapos kapag pumasok ka pa dito, nandito yung pinaka main dining nila. Pag dumiretso ka pa dyan, ay makikita mo na yung pinaka menu or yung mga nakalatag na mga pagkain na meron silang available na pwede mong orderin agad-agad. Hello po, chef. Magandang hapon po. Gusto ko lang pong pakita ang inyong pares version, no? Gaano na nga ba katagal kasi yung pares ninyo? Nag-start si Jonas ng maliit lang, 1979, hanggang sa lumaki na siya. Kita mo ngayon, nag-adapt din siya, nag-evolve din siya. Dito na talaga pinanganak yung pares. Ano nga po pala ang istorya tungkol sa pares? Bakit tinawag na pares? Nag-click kasi yung pares, yung beef. Sa dami nang nag-order, nagpipila. Meron na nagsabi, yung magkapares. Dati hindi naman uso yung parang set meal. So parang yun yung nag-start niya. Yung magkapares lang. Kasi may beef, may fried rice, may sabaw. Doon nagsimula yung salitang pares. From magkapares, naging pares na lang siya. Meron silang pamantayan na itsura eh. Pero ano po bang itsura ng pares ninyo kapag sinabing Jonas Pares? Simula 1979, wala kami binago sa process ng pagluluto namin yan. Mga 8 hours yan, na inuulingan siya. Kaya nga, pag nakikita mo yung mismo sabaw ng beef, hindi siya yung parang masyadong malapot. Natural lang yung pagkalapot. Tapos yung beef niya, malambot talaga siya, tender siya. Hindi siya masyadong mataba. Dapat balance yung taba niya versus sa lean niya. Hindi siya yung pangkaraniwan, chef, no, na alam natin na pares. Ito ay parang may pagkaasado, no? Kung matitikman mo yung pares, savory, hindi siya matamis, balanse siya. Ano Kung naman kita tong mo, nasa kabila, chef? ang in-offer namin, bali, pares mismo na original pares namin. So, meron din kami ngayon na tendon. So, pwedeng combination ng beef with the tendon. Magkano po yung ganong order? Kung original pares natin, yung price na with the fried rice and the sabaw, 255. Pag yung combination, tawag namin doon, halo pares, 335. Speaking of fried rice, mukhang ito po, Ito yung yung- fried rice ninyo, ito no? yung Nakikita ko may mga famous bits na- din eh. Ang fried rice ng Jonas, pag tinikman siya, greaseless siya. Tapos yung aroma ng Chinese sausage. Pag kinain mo siya, yung fried rice ni Jonas, swak siya sa savory na lasa ng pares. Talagang harmonious yung combination nila. Hindi nag-overpower yung fried rice, parang balance lang siya pag kinain. Kumbaga pares talaga sila. Siguro po ang orderin ko ngayon ay yung mix po na yan. May Okay. kasama na pong rice yun. Maraming salamat, chef, ha. Anytime. Ito na yung pinakamatandang pares na available dito sa Retiro. Kapag sinabing Retiro, pares talaga eh. Dito daw talaga nag-umpisa ang pinakaunang recipe ng pares sa buong Pilipinas. Magsi-50 na po, mag-gold na, 50 years old na po ang pares na to. Subukan na agad natin kasi kanina pa ako excited. Gusto kong malaman ang lasa ng original. So ito ang in-order ko. Purong karne to. Ito yung original kasi meron pang mix. Lagay natin dito sa rice. Sabulan natin ng konting sarsa. Tapos unong subo agad. Tunahan na kita, ha.
pagkagat mo, yung lambot agad mapapansin mo eh. Yung linamnam niya, pero hindi yung maalat na linamnam ang ibig ko sabihin. Sobrang konti lang, banayad lang yung tamis. Balancing-balance sila na parang ang tagal niyang pinakuluan sa lambot taka sa lasa ng sabaw. Grabe. Sa'yo ay laman. Mhm. Sa akin naman yung tendon. So, ito yung merong mga taba-taba. Gusto ko sana siyang tikman ng buo. Pero lagay natin, dahil nga pares. Pair. So, Oo. pair sila. Kasama yung kanin nila. Nagustuhan ko yung tendon. Ang sarap nung complement nung taba, nung parang medyo konting litid. Wala siyang tigas. Sobrang lambot nung laman. Perfect na perfect yung saksa niya na hindi maalat, hindi rin matamis. Nasa middle lang siya. Ang Kasi ang sarap. rich nung flavor niya, ang lalim eh. Ang lalim ng lasa. Pag Actually, sinabing malalim, alam mo yung maraming naglalaban na hindi mo siya maipaliwanag sa sobrang Ang hirap dami nang nga. nangyayari. Dahil nga pair sila, para sila, pati yung kanin sumasabay sa sarap nito. Pero alam mo yung lasa ng cinnamon, parang meron ganong hint to eh. Tapos para siyang konting-konting hint ng sesame oil. Parang ganon yung lasa niya. Tapos magkaiba to. Itong kanya, luto, may kasamang tendon. Kaya mapapansin nyo sa mantika or yung sabaw niya, may mantika. Pero pagdating naman sa rice, walang grease, walang oil na... Non-grease yung Oo, ang galing. Kaya pala pagkain ko, parang purong kanin lang na hindi mo makakamdaman yung mantika. Pag nakita mo, dito nangingibabaw na yung mantika because of tendon. Dito puro laman, purong sabaw, purong sarsa ng pares. Garantisado yung karne niya. Sobrang malambot, nawawarak ng kusa. At bago tayo pumunta dun sa susunod, what a way to start ang ating crawl dito sa Retiro, no? Pero meron pa tayong lechon Macau. Pero marahil kanina narinig nyo nung in-order ko to, lechon Macau pares. Gusto ko lang kayong i-update na wala na palang ganung serving. Ang nangyayari, a la carte na pala siya dapat. So ito yung a la carte. Tikman lang natin bago tayo lumipan dun sa susunod natin pupuntahan. Ito yung lechon Macau. Kita nyo yung texture. Mukha siyang crispy Ito. talaga. Sa itsura pa lang. Cheers! Kasi nga naman, maglalagay ka nga naman ng ganito pang ano, pwede ka namang umorder nito. Tapos ihalo mo na lang. Kumbaga, i-mix and match mo siya. Bagay eh. Sa lutong, 10 out of 10. Sa lasa, perfect sa akin. Sa akin din. Alam mo, ito, ako nagustuhan ko to. Yung tendon, saka itong kanin mismo. Ang sarap niya. Sa mga katulad namin, iwas na rin sa mga kanin na mamantika. Sakto to, greaseless. Gusto ko sa rice nila, buhaghag, tapos ang ganda ng mga combination ng mga sinahog. Meron siyang itlog, meron siyang chorizo, tapos meron siyang mga spring onion, tsaka bawang. What a way to complement lahat ng ito. Tapusin lang namin to mga kabsa. Marami pa tayong kakainin dito mismo sa lugar na to, di ba? Nandito naman tayo sa main road, malapit dun sa arko ng La Loma dahil meron tayong nakita dito. Actually, binalikan na natin to. Ito yung mga giant barbecue na sikat dito sa La Loma. Nandito tayo ngayon mismo sa Monchis Lechon. Pero imbes na lechon ang kakainin natin, itong mga ganitong laman loob ng mga higante. Niniihaw-ihaw na sila dyan hanggang maluto at nagkakahalaga to na mahigit 75 pesos ang bawat piraso. Pero sulit na sulit dahil higante naman talaga yung size nito. And for context, ganito po ang kalaki kumpara sa mukha ko. Patulad ng mga normal na barbecuean, pinapairan din sila ng kanilang mga ganitong timpla ng sauce na ketchup na may mga mantika tapos nilalagay doon. So yung mga laman loob na galing doon sa mga lechon nila, dito na nila nilalagay. Syempre, kesa nga naman itapon, pwede pa naman siyang ihawin at nabebenta din naman at maraming parokyano na nag-aabang sa mga ganitong klase ng ihaw-ihaw. So pagkatapos lang ng ilang minuto, siguro mahigit 10 minuto lang yun, halos paluto na po yung mga in-order natin, tapos pinaplastic na natin yung iba, magsisimula na tayo, tara, tikman na natin yan. Dambuhalang barbecue dito sa La Loma. Nandito na tayo ngayon sa mga lechon streets. Ito na yung hinihintay ko kanina, napakakalmado lang eh. Kasi, Ang social kasi. social eh. Ito na yung walwal version. Nasa kalye na naman po kami. Cheers natin to. Ito yung mga assorted na laman loob. Yung sa'yo ay? Lomo, laman. Lomo, kaya Parang ito naman. yung pinaka-pork barbecue nila. Okay, wala mo ng sauce. Cheers. Ang hirap kainin. Ay, parang lambot nun ha. In fairness, kahit laman loob siya, malambot siya. Ito din. Ini-expect ko sa Lomo. Mayaban pa eh. Ako din. Akala ko pag kinagat ko, yung hihilay ngipin mo talaga, malambot ka. Ewan ko lang sa ibang parte ha. Pero namimiss ko parang too much yung laman niya. Wala siyang taba. Ganyan talaga yung part pero na yan. ganito kasi talaga yung binibenta nila dito. Kahit yung noon na noon pa. Isang barbecue stick na po laman lang. At in fairness, kahit wala kang sausawan, malasa siya ha. Wala ko na nga. Parang minarinate, no? Yung minarinate saka yung pinahid sa kanya habang iniihaw, yun yung nagdadala ng lasa. At ito yung mga laman loob na galing sa mga nililitsyon nilang baboy. Kasi di ba, imbes na itapon mo Tabagay. or ipakilo mo, kasi minsan di ba nagbebentang kilo, binabarbecue nila dito. Ibang klase, no? Patikim ako niyang laman loob. Bandang dito, mga litid parang may laban. Siyempre, gano'n naman talaga. Tingnan mo to, ang hirap niya buhatin. Mabigat. Ang bigat niya.
sobra. Tapos magkano to? 75 75 pesos lang. Parang 3 tao yung kakain na dito. Yun, mataba. Alam niyo mga Kabs, kahit nag-i-entice kami, kahit parang sinasabi namin na kumain kayo, try nyo, pag alam nyo naman kahit anong sobra ay bawal, di ba? Nakakasama. So, laman loob to. Tikim lang. Tikman lang natin. Itong ganito karami, marami lang siyang tignan mga Kabs, pero hindi naman natin kaya ubusin to. Marami naman kami. Tikman natin yung suka nila. Bagay. Sa isang assorted na ganito, meron siyang kasamang tito, kung tawagin, yung parteng chan. Tapos meron na rin siyang baga, meron din siyang mga lalamunan at kung ano-ano pa. Basta assorted siya. Kung ano yung may isip mo na naman loob na pwedeng lutuin. Saka malalaki talaga, oh. Sausaw natin. Medyo lumalaban tong part na to mga Kabs, ha? Kasi parang ano to eh, may kunat ng konti sa dulo eh. Okay ko pero hindi siya para sa akin na para ubusin ng isang buo. Mas masarap to kung sharing. Kaya marami kami in order kasi marami kami. Saka malakas kumain yun, no? Subukan naman natin tong taba sa sausawan nilang suka. In fairness, bagay yung suka nila dun sa laman. Kasi yung laman nila, yung parang pinaka-pinahid or yung marinade, matamis na parang may ketchup, soy sauce, sugar. Totoo. Yun yung Parang marinade ganun niya. yung lasa niya eh. Manamis-namis na maalat-alat. Ganun siya exactly. Yung typical Pinoy barbecue kasi talagang ang common ingredient, toyo, sugar, tsaka ketchup. Sometimes nilalagyan ng soft drink based sa pagluluto din natin. Kapag hinahaluan kasi ng soft drinks, diba ang bilis lumambot? Parang nagsiserve siya as Natural tenderizer. tenderizer. Oo. Kung nagluluto kayo, malamang na-try nyo na yun. Kasi natural tenderizer sa mabilis lumambot. Although, meron lang akong sasabihin, kapag laman loob, hindi mo talaga may iwasan. Minsan talaga may chewy siya na part. Kahit overnight mo yun na yung pakuluan, talagang chewy pa rin yung ibang part. Sa mga laman loob kasi, meron kasi silang distinct way of cooking. Kagaya ng sa atay, hindi pwedeng masyadong matagal pinapakulo kasi tumitigas, no? Tapos meron naman sa mga bulaklak, kailangan pakuluan siya para lumambot. So iba-iba yung way niya. May mga times din na lumalambot naman siya, depende kung paano siya niluto. Speaking of bulaklak, minsan pinapakuluan yan sa sarili niyang mantika o Pwede tubig. din. Kaya hindi mo lagyan ng tubig. At speaking ulit ng bulaklak, feeling ko merong mga ganun pa dito sa Retiro Oo. na pwede natin subukan. At Kaya- hindi dito natatapos yan. Siyempre, masarap yan. Kaya nga lang, huwag kayong susobra kapag usapang laman loob at nakaka-high blood. Katulad Eat nito. moderately. Oh. Kai-ka na yan, pero ganyan pa din. Sige, hindi ka madala. Kaya makinig po kayo sa amin dahil meron na po tayong sample. Anyway, Retiro to. Marami to. Kaya tara, diretso na tayo sa susunod. Let's go, Cab. Let's go. Time check mga Kabs, 6:47 PM. Inabot na nga tayo ng ganitong oras. Pero ngayon, time out muna tayo sa NS Amoranto. Nandito tayo ngayon sa Cavite Street at pinasyalan natin muli ang Ryan's Lechon dahil nabighani tayo ulit dito sa mga lechon bulaklak at crispy bituka. At syempre, hindi pa tayo tumitigim ng lechon. Nandito tayo sa lechon capital ng Maynila. So kailangan matikman natin lahat. At nandito si Sir Ryan. Good evening po. Magandang gabi po. Kamusta sir? Ano na eh, parang 3 taon na tayo di nagkita. Nakikita ko po sir na ganun pa rin. Meron pa rin kayong mga bundok ng chicharong bituka po, no sir? Opo, bituka tsaka bulaklak. Kamusta naman ang presyohan ngayon ng bituka, bulaklak at lechon? Sa ngayon po, medyo nag-angat po kami, naging 2,000. Last time na naglagay rito, 1,800 lang yun. Siyempre, marami namang nagtaas talaga, no? Dahil po Oo. sa gasolina, sa diesel. Magkano naman po ang lechon ngayon dito sa Ryan's Lechon sa Laloma? Yung pinaka-lowest po namin, 7,000. Kung per kilo naman, halimbawa, tingi-tingi lang. Nasa 1,400. Sa bituka naman, 2,000. 2,000. Bakit po mas mahal ang laman loob kesa sa isang special na lechon pagdating sa pagkikilo? Kasi po sa isang baboy kaperanggot lang po makukuha mo, wala pa 1 kilo yung laman loob eh. Tapos ang taas ng demand ng Oo. tao. Paano nga po pala kasi ang proseso nitong chicharon bulaklak po ninyo? Dinidiretso na namin sa luto. Wala Para- ng tubig-tubig, Wala ano? na, para yung mantika niya hindi masayang. So kapag nilagay nyo po siya sa kawali, kusa siyang naglalabas ng mantika at saka ng tubig. Sariling mantika niya lumuluto. Tapos ito po yung naging kinalabasan, ito yung bituka, tapos dun sa isa naman po, yun yung chicharong Bulaklak. bulaklak. Kukuha po ako ng 100 grams ng bituka, tapos 100 grams ng bulaklak. Tapos kukuha din po kami ng kalahating kilo ng lechon. Lechon. Salamat sir, order na po kami, tapos tikman na namin. Putok-batok, laman loob, chicharon at lechon baboy naman para sa ating last stop. The most awaited deadly combination. Deadly combination. Pero syempre, last but not the least to. Kaya nga siya lechon capital ng Maynila, ay kailangan makatikim ka rin ng lechon sa lugar na to. At nandito tayo sa Ryan's Lechon. Dito pa rin sa may Retiro.
personal pick, personal favorite. Kahit hindi nag-vlog, bumibili kami dito. Oo. Kaya minarapan na namin isali. Medyo lumabas lang tayo sa Retiro. Medyo Calabite Street na kasi to. Okay, Calabite So, na pala. kanina Amoranto, pero ngayon Calabite. Kasi Time out pumasok lang na saglit. Pumasok na sa kanto. Umpisa na natin. Nasa akin ngayon ang chicharong bulaklak at nasa kanya ang lechon. Pero umpisa natin dito, unahan na kita. Wala munang Sige. sausawan. Di nagbago ang lutong. Actually, kahit malamig siya, Malutong malutong pala. siya, crunchy siya. Nakakaingit. Na-maintain niya, no? Subukan mo. Nakakaingit nga. Lechon dapat sa akin. Ito na lang. Naingit. Nainggit daw siya eh. Ang lutong, no? Hindi pa yun yung main event. May bituka pa nga yun. No? Parang kanina pa to, pero lutong pa din. At saka, tingnan niyo mga kap, dito banda, nahanginan naman siya. Kumbaga, open naman siya, pero yung lutong niya, nag-maintain. Hindi ko alam ang secret doon, Hindi ko alam ang Nasa way ng secret. pagluluto nila. Ano ba, yung sa'yo? Yung lechon naman, tigman natin. Siyempre, balat lagi ang mag-uumpisa Eh, dyan. dahil sanay na sanay ka sa lechon, ano ba ang lasa ng lechon sa laloma? Ito, yung lechon na gusto ng mga Tagalog. Para Yeah. sa akin kasi, may experience kasi ako na before, first time natin sa Cebu, maalat ang lechon ng Cebu, di ba? So ito, hindi ako sanay. Kasi sanay ako sa lechon dito, sa Maynila. Ngayon, nung first time ako, hindi ako nasasarapan sa Cebu kasi maalat. Hinahanap-hanap ko yung lasa nito. Ganyan din naman ako dati. Ganyan ang paniniwala ko rin dati. Kaya lang, syempre tayo yung mga food traveler at ilang beses na rin kami pumunta sa Cebu. Hindi ko na mabilang sa daliri. Siguro mga 15 beses na po kami nagpabalik-balik sa Cebu. Nasanay na ako doon. Mas hinahanap ko naman ngayon yun. Actually, eto kasi, yung lasa ng balat, wala siyang alat. Yung natural na lasa ng baboy, tapos kung ano man yung pampalasang nilagay niya, subtle lang. May difference na nakikita ko Cebu versus Luzon na version ng lechon. Hindi ako sure sa Mindanao, hindi ko pa nakatikim ng gano'n eh. Pero may difference ng dalawa. Malasang-malasa ang balat kapag sa Cebu. Ino-overpower talaga nila yon yung salitang alat. Alat in a good way po ang ibig ko sabihin, hindi yung alat na umay or yung mahirap kainin, yung napapangiwi ka na lang. Sa Cebu, they make sure na malasa na agad, kaya nga hindi daw sila nagsasasa. Yun yung sabi nila. Suka kasi ang uso doon. Pero dito sa Luzon, sarsa. Dito nga actually sa Laloma nag-uumpisa yung branded na sarsa na si Mang T eh. Oo, si Actually, Mang may T. lechonan siya dyan. Pero nakilala kasi siya sa sarsa. Doon nag-umpisa po, dito sa Luzon. Kaya nagsarsa-sarsa na, pinaknar na sa lechon. Kasi dito talaga na-invento. At saka, kaya tinawag na lechon capital of the Philippines talaga ang Laloma. Alam ko ano yun eh, parang, ang Yung tawag ginawang ordinance. ordinance siya. Kumbaga parang nakasulat na siya sa, hindi ako sure correct me if I'm wrong, kung nakabatas na siya, nakasulat na siya sa ganito. Dahil nga sa dami ng lechon at saka sa lechon festival na ginagawa dito. Pero in history, nauna ang Cebu. Oo. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ayon sa usap-usapan at research na rin, naglilitsyon na po ang mga Kagaya Pinoy nga sa ng Cebu. sabi mo, lalagyan ko ng sarsa. Tikman naman natin yung laman. Kasi sa balat, wala akong masyadong makuha ng lasa ng alat ba? Yung hinahanap kong alat. Pero ito, ang sarap ng sarsa. Ayoko ko lang mag-comment kanina kung nagsasalita ka pa, no? Meron natin tarsa. Ang sarap! Yung lasa niya, alam mo hindi siya commercialized. Alam mo homemade. Hindi mo alam ma-explain kung kailan mo siya madidistinguish na homemade, pero alam mo homemade to eh. Alam mong homemade. Mm. May madidifferentiate mo talaga eh. Paglapat na paglapat pa lang sa dila mo, alam mo. Ito, tinry mo na to. Yung suka nila. Meron din kasi tuba. silang suka. Naamoy ko nga, parang lasing na ako eh. Parang ano, Parang magiging lasing na. alak. Malapit na siyang maging alak. Baka itagay na natin yan. Ang tinda nila dito, sitkaron, bituka at bulaklak, kalitsyon. At bago kayo mag-comment na bakit mas mahal ang ganito o ganyan, sadyang mas mahal po ang laman loob kaysa sa lechon daw. Kasi nga daw, yung laman loob, limited lang. Kumbaga sa ano, di ba, parang rare. Mas mahal. Pag rare, pag konti ang supply. Yun, ganun po. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to, no? Isang mahabang street ang ginawa natin. Nag-enjoy ako. Medyo lumikulang ng konti nung last, Calabite Street na po ito, pero nasa Laloma pa rin po tayo. Ayun, nag-enjoy ako dito, Cabs Chess, kasi mula sa pares, mula sa barbecue, lahat talaga ng bawal na kainin. Kinain natin ngayong araw na to. Pero anyway, cheat day. Ay, puro ano lang naman ginawa natin. Kita mo, Tikim-tikim lang ganito-ganda naman. lang. Tsaka syempre, isi-share namin to sa mga kasama namin. Kagaya nito, si Boy Ika. Sa mga panahon na pinapanood niyo po ang video na to, maaari ko nang sabihin, abangan niyo po ang susunod na episode. Oh my God, ito na nga ba sinasabi ko. Ano muna tayo? We are not prepared for Cliffhanger this. muna tayo. Cliffhanger. Yeah. We are not prepared for this. Pero thank you Lord, thank you Universe, mangyayari at mangyayari. Maraming salamat at excited na ako. Kung naku-curious kayo, ako naman ay sobrang excited nang ipalabas sa inyo ang susunod na episode. Kung pwede lang pasilip ko na, pero the secret to storytelling is not providing the entire story yet. Oh, Galing? Galing mag-English siya. Oo nga, Galing kasi ka ba call center? may kakausapin akong English din eh. Hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy kayo. Sana nagustuhan nyo yung episode na to. At sana natakom namin kayo. At mula
Dito sa Quezon City, partikular sa La Loma, Retiro at Cavite Street, sabihin ko na, ako po si Cubs Chess. At ako naman si Camera Woman. At kami po ang Team Galas TV na laging magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag yung kakalimutan at lagi niyong tatandaan na tikman si Royan's Lechon. Oo, malapit lang to, malapit sa Argo. At Malapit lang. huwag nyo rin kakalimutan uminom ng ating rule number 2. Grabe, sobrang makasalanan talaga ang araw na ito. Cheers! Cheers! Naririnig ko na yung Korean music, oh. Sininok na ako, Hindi ba kailangan ko tayo na music? tapusin. Ay, sorry. Ha? Oh, naririnig nyo, di ba mga Cubs? Lumalakas pa yun. Yung Alam music. gusto mo, Tito Zé? Nangingi sa gilid eh. Hindi ko alam kung anong hinihingi niya eh. Ibitaw na natin ito. Talaga namang manyaman. Kenny! Bye! And peace out sa inyo, mga Cubs. Sorry, cancellation. Medyo lutang-lutang na. Inabot ko ng gabi. Pero thank you. Pero sa sunod-sunod lagi to, mga Cubs, ha? Talaga, excited na We are ako. not- Panoorin nyo na yun. Let's go. We are not prepared for this. Thank you. Tatakpan mo na, Tol. Japan! Para mabitin. Kahit anong dami namin eh, mahirap pa rin tibagin itong ginawa na po lahat ni Jumbo, pinagkakain niya na po ang marami, pero napakahirap pa rin talaga. Delikado kasi, pag nahuhos mo isang ganito, baka bukas, nakatungkot Pilay ka na. ako eh. May shoot tayo bukas, Tol. Kaya nga eh. Oh, malamang napanood nyo na po yung shoot namin bukas. Pili ko na una yun eh. Pag nakita niyo po ako nakatungkot, alam niyo na, nasobrahan. Ayan, pinag-uusapan po natin ngayon yung future. Pero habang pinapanood nyo yun, pass na po ngayon. Kasi nauna yung bukas eh. Ay, basta ang hirap, nakakalito. Mahirap talagang at nakakalito, kalimutan ang pas. Totoo. Ay, ang sakit. Grabe yun, Tol. Para may ugot ka na naman. Ito yung binlag natin 3 years ago. Kasama sa Tata. Ayan, doon naalala nyo. Binlag na po namin yon 3 or 4 years ago. Bago-bago pa lang si Jumbo. Sa Team Canla. So, doon ako nakatagal. Parang pangatlong vlog ko lang ata. Ibig sabihin, Tol, senior ka na. 4th year mo na. Oo. Oh. Pero yung edad ko, 25. 25 years old. So 21 years old daw siya. Nung sumali siya sa Team Galas, pilitin na lang po maniwala para sumaya siya. Yan. Comment niyo po sa baba, naniniwala po ako. Salamat po. Po 41 daw, sabi po ni Tito Z. Ayan, oh. Ayan po ang buong team. Ayan. Kakala niyo po nakulong sila pero hindi. Nasa labas lang sila. Ayan. Kami po talaga yung nakulong dito. Ayan po. Alright. See you sa susunod na bonus clips mga kahas. Ayan, ito na po ang kokosa ko, mga kakosa. See you. Let's go. Boss, magkano po ulit yun? Ay, may customer. Hindi po yung customer, sir. Kasama po namin ito nagpapanggap. Ciao Food Crawl, mga Cubs. Ayan. 6:57. Ito yung patapos na yung vlog actually. Andito na tayo sa last stop. Ito yung binlog natin sometime 2 years or 3 years ago. Tinry natin bumalik. Kakaiba talaga dito sa Loma dahil palagi naming miss ang lugar na to. At minsan kahit hindi naman kami nagbablog. Kaya ako sinabing bumalik kami. Minsan bumabalik naman kami kahit hindi nakablog. Para lang kumain itong chicharon. Ibang klase talaga yan eh. Yung niluto siya sa sariling mantika kaya sobrang lutong niya. Anyway, mag-start na kami. Baka tawagin na ako doon. Let's go mga Cubs. Bonus clips, mga Cubs. Ito sila. Uy, nagtatrabaho kami. Bawal mo na storbo. Professional holder. Yan. Professional plate. Kanya-kanyang trabaho. May tagahawak, may taga-video, may nag-ano, at may nanggugulo. At least walang taga-ilaw. Nakapost din na yung ilaw. At mayroong boss. Napakain-kain na lang sa gilid. Yan. Ito. Paganda ng gulay, oh. Ganyan. Kailangan busy kami. Nunod yung mga Cubs, eh. Tama. Uy, Parang ganyan ang sarap natin. sa bunga nga yan. Kinain! Nagtatrabaho pa kami. Nauna ka pa sa artista. Nagtatrabaho pa. Merong kumukuha dito ng pagkain. Again. Lagayan na tayo tuloy ng mga Cubs. Uy, ganun pala sila nag-vlog. Kukuha sila ng balat dito. Pero akala mo real time yun, akala mo second camera yun. Pero nangyari na yun bago pa kami kumain. Ilas daw. Uy, Darcy. Mali. O, diba? Busy sila. O, tamo, naghanap na ng tubig. Dito lalamunan ko. Nakakain. Meron sa kanila, bibili. Ito yung rinig. Sige, Kaya nga later eh. na lang.